Hello po sa lahat ng atin pong ka-sharing is caring. Saan man po kayong naroroon, nawa ay nandyan muli kayo upang kasama ko sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Nawa ang biyaya ng Panginoon ang sumaatin lahat at atin pong ma-enjoy ang mga katotohanan na atin pong mga pinapag-aralan. Napakaganda po muli ang atin pong papag-aralan ngayon mga ka-shaker, mga kaibigan, mga kapatid sa atin pong Panginoong Jesucristo. Sapagkat ito po ang tatlong otoridad sa langit. Okay po. So, ano po ang pananaw ng banal na kasulatan sa puntong ito, mga minamahal na kapatid sa Panginoon? Okay po. Ayon po sa banal na kasulatan, ay ganito ang sinasabi sa Matthew 28 verse 19. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ayan. So, kung atin pong papansinin dito, mga ginigiliw na mga kapatid kay Kristo, mayroon pong sinasabi na kayo ay magsiyaon at bautismuhan ang bawat sumasampalataya sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu. So, ito po, yung sinasabi po doon, mga kapatid, na bautismuhan sa pangalan ng Ama at Anak at Espiritu, ito po ay tumutukoy doon sa otoridad. Yan, sa authority. In the authority of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya po, kung tayo po ay mabinyagan, kung ang isang manampalataya ay mabibinyagan, sila po ay mababautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu. Ang ibig sabihin ay sa otoridad ng Ama, Anak at Espiritu. So, yan po ang malinaw mga kapatid na maunawaan natin sa banal na kasulatan, sapagkat hindi po yung mismo na pangalan, hindi po yung kukunin mo yung pangalan na Jesus, isusulat mo at yun ang ibabautis mo, hindi po ganon. Kundi po, tumutukoy lamang po yun yung pangalan ng Ama, Anak at Espiritu sa otoridad ng Ama, Anak at Espiritu. Mga kapatid. So, dito po sa isang talata, mga kapatid, ay mababasa naman natin ng ganito. 3 verse 16. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapati at lumapag sa kanya. At narito, verse 17, ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. Okay. So, kung atin pong ma-imagine, mga ginigiliw na kapatid sa Panginoon, ay atin pong may imagine nung panahon na si Kristo ay nabautismuhan, no? Pagkatapos na bautismuhan siya ay umahon sa tubig at bumaba po ang Holy Spirit sa anyong kalapati. Hindi po kalapati, kundi anyong kalapati. Ito po yung Holy Spirit na nag-anyong kalapati. At pagkatapos ay narinig ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, narito ang sinisinta kong anak. Ibig sabihin, yung Ama. Yung Ama, siya po yung nasa langit na sumigaw na nagsasabi, narito ang sinisinta kong anak na si Hesus Kristo. So, sa panahong ito, makikita natin na andoon po muli yung tatlong otoridad sa langit. Yung Ama na sumigaw mula sa langit, yung Anak na siya po ay nabautismuhan sa pamamagitan ni Juan Bautista, at yung Holy Spirit na bumaba sa anyong kalapati. So, yan po mga kapatid na marami pang mga talata sa Biblia na pwede natin pong mabasa. Ngunit, sapat na po yung dalawang talata na yan. Para makita natin na mayroon pong tatlong authority
doon sa langit. O kaya tatlong persona doon sa langit na mayroon pong otoridad. Okay. So, ang tanong ngayon, mga ginigiliw na mga kapatid sa Panginoon, ano ang kalagayan ng tatlong otoridad na ito? Okay, so yun po yung magandang tanong. Ano ang kalagayan ng tatlong otoridad na ito? Okay, ano ang mababasa natin sa Bible? Okay. Yung Ama, dito sa John 3:17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. So, kung makita natin dito, mapansin natin, mga kapatid, mga kaibigan, ang sabi dito, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak. So, di ba, mayroon pong Ama, Anak, at Espiritu Santo. So, yung Diyos po doon, yun po yung Ama. So, ibig sabihin, yung Ama ay mayroon po siyang kalagayan na isang Diyos. Opo. Sa ibang word, mayroon po siyang anyong Diyos. O kaya, mayroon po siyang pagka-Diyos. O kaya, siya ay isang Diyos. Okay, so yun po ang malinaw na atin pong mababasa sa banal na kasulatan. So, kumusta naman po yung isa pa? Kasi tatlo sila na otoridad. Tatlong persona. Yung Ama, Anak at Espiritu Santo. So, ano naman kaya ang kalagayan ng anak? Okay, so ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. 1 John 5 verse 20, at nalalaman natin na paparito ang anak ng Diyos. Ayan nga po, tumutukoy kay Kristo po yun, yung anak ng Diyos na Ama. Okay. At tayo'y binigyan ng pagkaunawa. Okay, napakaganda po ito, ano? Binigyan tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa Kanya na totoo. Okay. Sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Okay, napakalinaw po dito mga kaibigan, mga minamahal. Ito po, sabi dito, ito po ay tunay na Diyos. Yung paparito na anak ng Diyos na si Hesukristo. Okay. So, wala po tayong duda. Napakarami pa pong mababasa sa banal na kasulatan na nagpapatunay na ang kalagayan ng anak na si Hesukristo ay isang Diyos din na kagaya ng kanyang Ama. Okay. So, huwag po tayong padaya na hindi maniwala na si Kristo ay isang tunay na Diyos. Sapagkat word for word na mabasa po natin na siya po ay tunay na Diyos na kagaya ng Ama. So, ang Diyos, ang Ama, ang kalagayan niya ay isang Diyos. Si Jesus Christ din na kanyang anak, ang kalagayan niya rin pala ay Diyos ayon sa atin pong nabasa, mga kapatid. Okay, so, ano naman po ang kalagayan ng pangatlo na itong Holy Spirit, pangatlong otoridad doon sa langit? Okay, alamin po natin. Ayon po sa banal na kasulatan, sa Acts or Gawa 5 verse 3, datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo? Sa verse 4, ano't iniisip mo pa ang bagay na ito sa inyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Okay, so dito na naman natin malalaman, mga kaibigan, mga kapatid kay Kristo, na si Ananias ay nagsinungaling sa banal na Espiritu Santo.
Ngunit ipinaliwanag ni Apostol Pedro sa pamamagitan ng sulat ni Apostol Pablo na hindi siya nagsinungaling sa mga tao kundi sa Diyos. Okay, so napakalinaw na naman po ito, mga giliw na kapatid, na ang Espiritu Santo rin ay may kalagayan din siya na isang Diyos. O kaya mayroon po siyang pagka-Diyos. So, maiko-conclude natin, mga kapatid, na ang tatlong otoridad sa langit, Ama, Anak, at Espiritu Santo, ay mayroon po silang, pare-pareho silang mayroon taglay na pagka-Diyos. Okay po? Ayon po sa Biblia, mga kapatid. Okay. So, ano po pa ang dapat natin malalaman dito? Okay. Sa katunayan, mga ginigiliw na kashiring. Okay. Kashiker. Ang tatlong otoridad na ito ay sila po yung yung lumalang sa San Sinukob. Kasama na tayo doon. Opo, itong tatlo na otoridad na mayroon pong pagka-Diyos, sila po yung lumalang. Siyempre, sapagkat yung maaring makapaglalang lang ay yung mayroon pong pagka-Diyos o kaya'y ang isang Diyos, yung mayroon pong taglay na pagka-Diyos. Kaya, makikita natin na sila pala yung lumalang. Okay, so, paano kaya nangyari ito? Paano natin nasabi na ganun po, na yung tatlong otoridad na ito, sila po yung lumalang sa sanlibutan, sa lahat ng nakikita at hindi nakikita, at kasama na po tayo doon. Okay po. So, atin pong alamin ang banal na kasulatan. Ganito po ang sabi ng banal na kasulatan sa Henesis. Doon po sa Henesis, mga kaibigan, doon po natin mabasa yung paglalang ng sanlibutan sa chapter 1. So, sa verse 26, sabi dito, at sinabi ng Diyos, o ano po yung Diyos dito na sinasabi? Yung sinabi ng Diyos, ano yung Diyos na ito? Ito po yung Ama. Ano po yung sabi niya? Lalangin natin ang tao sa ating larawan. Okay. So, ayon sa ating wangis. Okay, so kung mapansin natin ito, mga kaibigan, yung Diyos, Ama, sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan at sa ating wangis. So, maiko-conclude natin dito, mga kapatid, mga kaibigan, na yung Ama, mayroon siyang kasama na lumalang. Oo, na yun yung ating kawangis. Okay. So, may kukonclude natin na wala naman pong ibang pwedeng maglalang, kundi ang Diyos lamang. So, ang Ama may pagka-Diyos, ang Anak may pagka-Diyos, ang Holy Spirit may pagka-Diyos. Kaya tamang-tama yung sabi ng Ama na lalangin natin. Okay, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. So, ibig sabihin, yung ating wangis ngayon, ay yun po yung wangis ng tatlong otoridad sa langit na mayroon pong pagka-Diyos. So, yan po yung napakalinaw, mga ginigiliw ng mga kapatid, na mababasa natin sa ating Biblia. So, papaano natin malalaman na ang anak ay isa siya dito sa tinutukoy ng lalangin natin? Okay. Tingnan po natin. Ano po ang nasa banal na kasulatan? Ay ganito po, sa John chapter 1 verse 1. Nang pasimula, siya ang birbo, at ang birbo ay sumasa Diyos, at ang birbo ay Diyos. Okay, so mayroon pong birbo dito sa pasimula na nasa Diyos, kasama ng Diyos, at siya rin ay Diyos. Kasama ng Diyos, pero siya rin ay Diyos. Okay, sa verse 3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Okay, ibig sabihin lahat ng mga bagay, ay nagawa sa pamamagitan niya. Verse 14. At nagkatawang tao ang birbo at tumahan sa gitna natin. Okay, so kung makita natin ito, nagkatawang tao yung birbo at tumahan sa gitna natin.
Okay, dito natin makukonclude na yung birbo na ito na nagkatawang tao, walang iba kundi si Jesus Christ, yung anak. Okay? At ang sabi dito, ang lahat ng mga bagay ay nagawa sa pamamagitan niya. So, dito natin makukonclude na ang Panginoong Hesukristo na anak na may taglay na pagka-Diyos ay kasama rin ng Ama na naglalang. Kaya tama yung sabi ng Ama na lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Okay, so napakalinaw po yan mga kaibigan na hindi po natin pagdududahan. Okay, so papaano naman po yung banal na Espiritu Santo? Kasama po ba rin siya? Okay, kasi natin, lalangin natin, ibig sabihin more than one. Ay mas maganda pa nga po kung sa Ilocano. Kasi sa Ilocano, yung panamarswa. May isa, kung isa lang siya, parswaek. Sabi niya sana doon, lalangin ko. Yon. Pag dalawa, parswaen ta. Ibig sabihin, dalawa. Oo. No, more than dalawa, parswaen tayo. Okay. Ay mas malinaw kung doon ang gamitin natin, pero hindi man Ilocano. Sa Tagalog, lalangin natin yung natin higit sa isa. So, nakita natin na ang Ama yung nagsalita doon. So, yung isang kasama niya, si Jesus Christ, nabasa na natin na kasama na lumalang sa lahat ng mga bagay. Ay, dito naman po tayo sa Holy Spirit. Okay? Okay. Verse 1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Di ba po? Tama naman po yan. Verse 2, at ang lupa ay walang anyo at walang laman at ang kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman at ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng mga tubig. Okay, dito naman natin malalaman, na doon pala sa creation, andoon po yung Espiritu ng Diyos. Opo. So, ibig sabihin, doon sa verse 2 yun, nung lalangin ng Diyos ang sanlibutan, sa verse 1, sa verse 2, nandoon yung Holy Spirit. At sa verse 26, nung sinabi ng Ama, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ay malalaman natin doon na kasama pala yung Holy Spirit. Hindi lang yung anak ang kasama niya doon, kundi ang Holy Spirit. Sapagkat ang Diyos lamang ang pwedeng makapaglalang. Ang mayroon pong pagka-Diyos. At nabasa na natin kanina na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay mayroon pong pagka-Diyos. So, tinatawag natin na surely, kaya sigurado na mai-conclude natin na silang tatlo na mayroon pagka-Diyos ang lumalang sa lahat ng bagay at sila po yung atin pong wangis. Okay, yung natin doon na lalangin natin, ayan, tatlo sila, sila po yung atin pong kawangis. So, napakalinaw po yan mga kapatid ha. Pag po tayong malito, opo, sa banal na kasulatan. Okay, at isa pa, ito pa yung isang maganda, okay, na balita sa puntong ito. Sapagkat yung tatlong otoridad na ito, mga kaibigan, mga kapatid kay Kristo, na lumalang sa atin, sila rin yung nagsagawa ng paraan upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Sila po yung naglalang Opo. Ayun, nagkataon na tayo ay nahulog sa kasalanan, sila rin yung gumawa ng paraan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So, bakit natin nasabi na naman po ito? Okay, ganito po yung nakasad sa banal na kasulatan. Yung Ama at Anak, di ba po, sa John 3:16, ito alam ng karamihan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos. Okay. Ito po gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So, andito po yung dalawa. Opo. Iyong Ama po, ang papel niya
sa kaligtasan natin is ipinadala ang kanyang anak. Hindi po niya sinarili na ako na lang ang gagawa ng kaligtasan. Oo. Ang anak naman, ang papel niya is pumunta dito sa lupa. Hindi niya rin sinarili. Hindi yung walang koordinasyon doon sa father, doon sa ama. Kundi, mayroon silang usapan. O, may papel ang bawat isa sa kanila. O, yung ama, o sige, ikaw anak, ikaw yung pupunta doon sa earth upang iligtas ang ating nilalang na ating mga kawangis. Okay, so yun po ang nangyari. So, ano naman po ang papel ng Holy Spirit? Okay. Ito. Matthew 1 verse 18. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay nag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Okay, makita niyo po ito mga kaibigan, mga giliw na kapatid kay Kristo. Nung dumating si Jesus Christ dito sa lupa upang bayaran ang ating kasalanan, sinarili niya ba ang pangyayari? Hindi po. Mayroon pong papel ang Holy Spirit, ang pangatlong persona o kaya pangatlong otoridad sa langit. Oo. Hindi po sinarili ng ama at anak. Oo. Kundi, mayroon din papel yung Holy Spirit. Ano po ang papel niya? Siya po yung gumawa ng paraan upang maipanganak si Jesus Christ bilang isang tao upang magkatawang tao. Yan. Hindi po si Jesus Christ yung gumawa ng paraan na siya ay magkatawang tao. Ayon dito sa banal na kasulatan. Hindi rin po yung ama. Yung ama, ang papel niya, ibinigay ang kanyang anak willingly. Si Jesus Christ naman, willing siya na pumunta dito, magkatawang tao upang mamatay at bayaran ng ating kasalanan. Yan. Ang Holy Spirit naman, siya naman ang gumawa ng paraan para magkatawang tao ang anak ng Diyos. So, napakaganda po ang tandem ng tatlo na persona o kaya otoridad sa langit. Yung mga ginigiliw ng mga kapatid. So, ang tanong naman natin ngayon is ganito. Ano naman ang kasalukuyan na gawain ng tatlong persona o kaya otoridad na ito para sa atin? Ayan. So, napakaganda na naman ito mga kapatid. Okay? So, yung tatlong persona na ito, ay di sila ang lumalang. Pagkatapos, nagkataon na nahulog tayo sa kasalanan, sila naman yung gumawa ng paraan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Okay, so namatay si Jesus Christ para bayaran ng ating kasalanan. So mayroon na po tayong kaligtasan. Ngunit, hindi pa final yung ating kaligtasan. Oo, kasi darating pa ang Panginoong Hesus for the final. Oo. Pero habang tayo ay naghihintay doon sa final salvation, ito nga po yung nakakalungkot. Kasi sa final salvation, marami pong hindi makakasama doon sa kaharian ng langit. Kaya ngayon, ay dapat natin maghanda at dapat po natin gampanan ng atin pong obligasyon bilang isang anak ng Diyos na nananampalataya upang sa kanyang pagdating ng final salvation, pagdating ni Jesus Christ, nawa ay isa tayo, kasama tayo doon sa kaharian ng langit. Pero habang hinihintay natin yan, mayroon pa rin gawain ang tatlong otoridad na ito sa pangkasalukuyan para sa ating kaligtasan. So, ano po ito mga kaibigan? Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. So, ang ama at anak ay ganito. Sa 1 John 2 verse 1. At kung ang sino man ay magkasala,
ay may tagapamagitan tayo sa Ama. Okay, so makita na naman natin dito si Hesukristo na matuwid. So, ang ganda na naman po, Ang sabi, kung ang isang tao ay magkasala, ibig sabihin, ang buhay kasi natin dito sa mundo, ang tendency natin magkakasala. Pero hindi tayo hinayaan ng Diyos. Hindi tayo hinayaan ng tatlong otoridad na ito. Gumawa pa rin sila ng paraan para kahit man magkasala tayo, hindi tayo yung automatic na mapaparusahan, kundi magkakaroon pa rin tayo ng tsansa. Ito na po yun. Oo. Yung si Jesus Christ, siya po yung pumapapil. Ang papel niya ngayon is tagapamagitan. Ayan po. Kumbaga, siya po yung pinaka-abogado natin na siya po yung naglalakad. Siya yung atin pong tagapagtanggol kung tayo'y magkasala. Saan niya tayo itatanggol? Doon sa Ama. Okay? Siya po yung kasama natin na magtanggol sa atin doon sa Ama. Yung Ama, siya naman po yung magpapatawad sa ating kasalanan. Yan. Kaya nga lang, hindi tayo nga makakalapit sa Ama, kundi kay Jesus Christ. Kaya, di ba? Sabi doon, na ang ating tagapamagitan ay ang anak na si Hesukristo. Walang makarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ni Kristo. Ayun po yung papel ng dalawa, mga kaibigan, mga kapatid. Si Jesus Christ, tagapamagitan. Ang Ama, siya po yung nagpapatawad sa atin pong kasalanan. Hindi yung sinarili na naman ng Ama, ay bahala na ako, kayang-kaya ko naman ito. Sabi na naman ni Kristo, ay bahala na ako nito, kayang-kaya ko naman ito. Hindi po. Mayroon pong order na sinusunod ng tatlong persona o kay otoridad na ito. Okay, may kanya-kanyang papel po sila na ginagampanan. Okay, so yung isa, tagapagpatawad, pero hindi tayo pwedeng mapatawad kung hindi tayo dadaan kay Jesus Christ. Okay po? So yun po yung papel ng Ama at Anak. Okay, so dito naman po tayo sa ano naman po yung papel ng Espiritu sa panahon natin ngayon. Dito, 14 verse 26. Datapwat ang mang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo. Nasusuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa lahat ng mga bagay. Okay, so napakaganda na naman ito. Ito po na naman ang obligasyon o kaya papel ng Holy Spirit sa panahon natin ngayon. Okay. Opo. Na siya naman po yung nasa atin ngayon na hindi lang natin makikita, through the work of the Holy Spirit, na siya po yung nagtuturo at naggagabay sa atin ngayon, nagkukumbinsi. Ang sabi nito, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. Siya po yung nag-work out sa atin pong konsensya, sa atin pong damdamin. Kaya nga po, kung tayo ay nakasalita o kaya nakagawa ng mali, magtatrabaho siya sa ating puso at sa ating isip, makukonsensya tayo, magkakaroon tayo ng pagsisisi, at hihingi tayo ng pagpapatawad. So, ang gagawin natin, dadaan tayo doon kay Jesus Christ, at si Jesus Christ, siya naman po yung bahala na maglapit doon sa kanyang Ama para sa ating kapatawaran. Ayan. So, without the work of one of them, hindi matapos o hindi mangyari ang atin pong kaligtasan. For example, andon yung si Jesus Christ, tagapamagitan sa Ama. Ay wala namang tutulong sa atin dito para makonvince, para makilala yung mali at tama, para makonvince tayo pag magbago at magsisi. Ay wala rin. Hindi pa rin tayo makalapit. Ngayon naman, kahit mayroon naman nag-guide sa atin na Holy Spirit, nagtuturo, at gusto na natin magbagong buhay, magsisi, ay wala namang tagapamagitan. Hindi naman tayo makalapit sa Ama. So wala pa rin.
ay kahit naman mayroon Ama na makapagpatawad sa ating kasalanan, o kung wala rin yung tagapamagitan, hindi rin naman tayo makalapit. So, doon natin makikita na mayroon pong perfect na tandem yung tatlong otoridad sa langit. Ang Ama, Anak, at Espiritu. Na sila po ang lumalang sa lahat ng bagay, sila po yung ating kawangis, sila po yung atin pong tagapagligtas, pag-asa, at magbibigay din ng buhay ng walang hanggan para doon po sa nais tumanggap sa anak sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa kanyang obligasyon hanggang sa wakas. Okay, so ito po yung atin pong magandang topiko sa oras na ito at nawa po ay nakapagbigay na naman po tayo ng isang magandang aral na dapat natin itanim sa ating pong kaisipan at nawa po ay atin pong ibahagi sa pamamagitan ng pag-share, pag-comments sa atin pong video na ito at marami pang makakaalam na mayroon palang tatlong otoridad na hindi pwede palang mawala ang isa. Dapat kumpleto na mayroon yung tatlo na sila yung lumalang at sila po yung naggawa ng ating kaligtasan at yun po ang inaasahan natin hanggang ngayon. So yan lang po. God bless na naman at see you next time.